Sino nga ba ang tunay na iglesia ayon sa Biblia? Kung iisa lang ang Kristo, kung iisa lang ang Biblia, bakit libo-libo ang iglesyang Kristiyano ngayon? Bawat isa may sariling pangalan. Bawat isa may sariling aral. Bawat isa nagsasabing kami ang tunay na iglesia. Pero may isang tanong po tayo dyan mga ka-curious. At ito ang dapat unahin. Hindi kung sino ang pinakamalakas magsalita, hindi kung sino ang maraming miyembro, kundi sino ang iglesyang itinatag mismo na Kristo. Dahil hindi po tayo tinawag ni Kristo para mamili lang ng sekta. Tinawag niya tayo para mapabilang sa kanyang iglesia. Maraming sekta ang nagsasabing, hindi mahalaga ang iglesia, basta may relasyon ka lang kay Kristo. Pero salungat po ito sa Biblia. Pakinggan po natin ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo in Matthew 16 verse 18. Ikaw ay Pedro at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito magagapi ng kapangyarihan ng kamatayan. Pansinin niyo po mga ka-curious, hindi po niya sinabi na mga iglesia. Hindi niya sinabing invisible church. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, aking iglesia. At higit po sa lahat, si Kristo ang nagtatag at hindi po tao. Lalong-lalo na, hindi Pilipino. Malinaw po ang sagot ng Biblia. Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, iisa ang katawan at iisa ang espiritu. Iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo. Hindi po sinabi ni San Pablo na maraming katawan, maraming pananampalataya. Kung isa po ang katawan, alin doon ang tunay? Alin sa mga sekta ang tunay? Ang tanong po ay hindi alin ang mas bago, hindi alin ang mas uso, hindi alin ang mas maingay, kundi alin ang orihinal. Ang tunay po na iglesia, itinatag noong panahon ng mga apostol. Buhay na mula unang siglo pa lang. Tuloy-tuloy ang kasaysayan. Ang tanong po dito, may sekta bang naitatag noong 19th century, 18th century, o even 15th century na pwedeng magsabing sila ang iglesyang itinatag ni Kristo? Wala. Ang simbahang Katolika lamang ang may 2,000 years na tuloy-tuloy ang kasaysayan. May lineage ng mga apostol, may walang putol na pamumuno. Hindi po iniwan ni Kristo ang iglesia na walang leader. Tandaan po natin yan. Sinabi niya po kay Pedro, Matthew 16 verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. John 21 verse 15 to 17, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi sinabi kay kung sino lang o para sa lahat, kundi kay Pedro lamang. At sa Biblia po, ang susi ay sumisimbolo or simbolo ng otoridad. Pakikita po natin yan in Isaiah 22 verse 22. Now, ito po ang pinagmulan ng papacy ng Pope bilang kahalili mismo ni Pedro. Kung walang papa, sino ang nagbabantay ng doktrina? Sino ang nag-aayos ng pagkakaisa? Kaya nga nagkakawatak-watak ang mga sekta dahil mismo sa walang isa na tumatayo na bilang leader na mag-unite sa kanila. Napakahalaga po nito. In 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia ng Diyos na buhay ay haligi at suhay ng katotohanan. Hindi po sinabi na ang Biblia lang o ang pastor lang. Kundi sinabi po ang iglesia. Now, ang tanong po dito mga ka-curious, aling iglesia ang kinikilala ng buong kasaysayan bilang tagapag-ingat ng katotohanan? Isa po ito sa pinakamalakas na patunay po natin. Doon muna tayo sa tanong, bago mabuo ang Biblia, may Kristiyano ba? Yes. Sino ngayon ang nagtipon ng Biblia? Of course, ang simbahang Katolika. Kung mali po ang simbahan, bakit tama ang Biblia na galing sa simbahan? 'Di ba? Hindi po pwedeng tanggapin na ang Biblia ang tanggapin lamang pero itatakwil ang iglesyang
nag-ingat nito, nag-compile nito, at nagbigay ng proteksyon para dito. Malinaw po ang turo ni San Pablo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro sa inyo sa salita man o sa sulat. Ibig sabihin po, may nakasulat, may ipinasa na salita. Ito po ang ginagawa ngayon ng simbahang Katolika mula pa noon hanggang sa ngayon. Hindi po lahat ng nagsasabing Kristiyano ay totoo na. Sinasabi nga po in Matthew 7 verse 15, mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta. At kahit po in 2 Peter chapter 2 verse 1, magkakaroon ng mga guro na magpapapasok ng mapanirang aral. Isa po sa palatandaan ng bulaang iglesia ay hindi bahagi ng unang iglesia, pabago-bago ang aral, nakasentro sa isang tao lamang. Now, ayon po sa Biblia at kasaysayan, ang tunay na iglesia ay itinatag ni Kristo, iisa at hindi hati-hati, may otoridad ng mga apostol, may sakramento, may Eucharistia, may tuloy-tuloy na kasaysayan, hindi nagbabago ng katotohanan. Tanong po dito, alin ngayon ang tumutugba rito? Kaya mga curious, ang tanong po ay hindi, saan ako komportable? Saan mas kunti ang bawal? Ang tanong po dito ay, saan ako inilagay ni Kristo? Dahil malinaw po ang kanyang pangako. Matthew 28 verse 20, ako ay sa iyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung kasama po niya ang kanyang iglesia simula noon, kasama po niya ito hanggang ngayon. Ang iglesyang iyon, of course, malinaw po sa kasaysayan at malinaw po ito sa Biblia, ang simbahang Katolika lamang. Kaya mga ka-curious, manindigan po tayo, mag-aral at ipaglaban po natin ang katotohanan. Follow and share po natin ito. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga ka-curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and